Ano ang martial law? Ang martial law ay isang kalagayan kung saan ang kapangyarihan ng sibilyang pamahalaan ay pansamantalang napapalitan o napapalawak ng kontrol ng militar. Noong Setyembre 21, 1972, nilagdaan ni Marcos ang Proclamation No. 1081 na nagdeklara ng martial law sa buong Pilipinas. Inihayag ito sa publiko noong Setyembre 23. Bakit dineklara ang martial law? Mga dahilan na inilahad ng pamahalaan. Banta raw ng komunismo, New People's Army. Kaguluhan at mga protesta ng estudyante, panganib sa pambansang seguridad. Mas malalim na konteksto. Malapit nang matapos ang termino ni Marcos. Limitado lang sa 2 termino ang Pangulo noon. Lumalakas ang oposisyon lalo na pagkatapos ng pagpaslang kay Benigno Aquino Jr. noong 1983. Bagaman ito ay nangyari habang umiiral pa ang sistema ng diktadura. May krisis sa ekonomiya at tumataas ang utang panlabas. Maraming historiador ang nagsasabing ginamit ang banta ng komunismo bilang dahilan upang mapanatili ni Marcos ang kapangyarihan. Ano ang nangyari sa ilalim ng martial law? 1. Pagsupil sa kalayan. Isinara ang malalaking media networks at pahayagan. Ipinagbawal ang malayang pagtitipon. Libu-libong kritiko, aktivista, mamamahayag, at politiko ang inaresto ng walang warrant. 2. Mga paglabag sa karapatang pantao. Ayon sa mga ulat, 1,000 ang nakulong. Marami ang tinorture. May mga kaso ng sapilitang pagkawala, desaparecidos. 3. Control sa ekonomiya. Pinalakas ang cronies o malalapit na kaalyado sa negosyo. Lumubo ang utang panlabas ng bansa. Sa simula, may mga infrastruktura, kalsada, tulay, cultural center, ATBP. Ngunit kalaunan ay bumagsak ang ekonomiya noong early 1980s. Mga epekto sa lipunan? Positibong sinasabi ng iba, disiplina at kaayusan. Ilang malalaking proyekto sa infrastruktura, malalaking negatibong epekto, takot sa malayang pagsasalita, pagkawala ng checks and balances, paglala ng kahirapan at utang ng bansa, trauma sa maraming pamilya ng mga biktima. Paano ito nagtapos? Lumakas ang galit ng taumbayan matapos ang pagpaslang kay Benigno Aquino Jr. noong 1983. Nagkaroon ng 1986 snap election laban kay Corazon Aquino na nauwi sa People Power Revolution, EDSA Revolution. Dito natapos ang pamumuno ni Marcos at siya ay napilitang umalis ng bansa noong Pebrero 25, 1986. Mas malalim na pagsusuri, ang martial law ay hindi lamang isang panahon ng disiplina o panahon ng takot. Ito ay isang pagbabago ng sistema ng kapangyarihan mula sa demokratikong balanse patungo sa sentralisadong kontrol, isang aral sa kahalagahan ng konstitusyon at malayang institusyon. Isang bahagi ng kolektibong alaala ng bansa na hanggang ngayon ay pinagtatalunan. Kung gusto mo, pwede nating talakayin. Epekto nito sa ekonomiya, utang, inflation, unemployment, yung mga kaso ng human rights violations. Bakit iba-iba ang pananaw ng mga Pilipino tungkol dito?